now, here's the part 5. Let's go to the booth of Hinigaran. Tara, pasok na po tayo sa booth ng Hinigaran. Ito yung makikita natin sa kanilang booth sa harapan. Ayan, napakaganda ng ilaw, napaka-colorful. Ayan, dito makikita yung favorite naming Milas Buko Pie. Ayan siya. Ayan, o, tignan nyo yung kanyang design. Napakaganda. Ayan. O, napaka-colorful ng ilaw sa kanilang mga tanim. Tara, pasok pa tayo sa loob. Ayan, yung napakaganda nilang mga upuan. Napaka-cute at napaka-unique. Ito din yung kanilang costumes. Ayan siya, oh. Ayan. Ito pa. Ayan. At saka ayan. Ito lang po ang makikita natin dito sa booth ng Hinigaran. Yan siya. Ayan, tara, labas na po tayo. Next up is the booth of La Castellana. Ayan guys, pasok na po tayo dito. Ayan guys, oh. Ito yung makikita mo. Ayan, oh. Ayan yung po. Quality of La Castellana. Ayan po. Yung makikita mo sa labas ng kanilang booth. Ayan, napakaganda at napaka-colorful na waterfalls. Ayan po siya, oh. Napakasarap ng tubig, pakinggan, na bumabagsak sa baba mula sa pinanggalingan niya sa taas. Ayan, preskong-presko talaga ang kanyang ambience dyan. Tara, pasok naman po tayo sa loob ng booth ng La Castellana. Yan siya. Ito yung makikita mo pagbungad pa lang. Ito yung kanilang napakagandang mga decorations sa kanilang booth. Ayan yung makikita mo unang-una. Yan yung kanilang mga costumes sa kanilang mga festivals dyan sa La Castellana. Ito po ay tinatawag nilang Bailes de Luces. Ayan po yung tinatawag nila sa kanilang festival dyan sa kanilang city. Ayan po siya. Ayan po yung kanilang mga decorations. Yan yung kanilang mga headdress, yung kanilang mga costumes. Napakaganda po talaga. Ayan. La Castellana is a home of Bailes de Luces. Ayan po yung kanilang mga event. Ayan, oh. Yan yung mga fiesta po nila na nangyayari. Ayan. Ganyan. Napaka-colorful talaga pag dumating ang mga oras ng fiesta sa kanya-kanya mga city. Ang gaganda pong panuuri ng kanilang mga costumes. Ayan po siya, oh. Napaka-sexy at napaka-elegant. Kanilang festival. Ayan po siya. And then, meron naman dito sa kabila, ayan pa yung kanilang iba pa mga costumes. Ayan po. Napakaganda po ng kanilang artwork. Ayan din ang iba pa nilang mga costumes sa kanilang festivals kasi bawat taon magkaiba po ang kanilang mga costumes na ginagamit. Ayan po. Bawat taon din po magkakaiba din po ang kanilang mga costume na dinidisplay dito sa kanilang booth sa Panaad. Ayan pa, napakarami po nila magkakaibang design sa bawat sulok ng kanilang booth. Kaya talaga mapapahanga ka talaga sa kanila sa sobrang lapad ng kanilang area. Tsaka marami po silang display and then iba-ibang uri ng kanilang mga costumes ang kanilang dinidisplay dito. Ayan siya. Gaganda po ng lahat ng kanilang mga display. Ito pa, hindi pa doon nagtatapos, meron pa, marami pa silang mga decorations na dinisplay dyan sa kanilang booth. Ayan pa, oh, tignan nyo. Oh, diba, ang gaganda ng kanilang mga costumes. Halos taon-taon po yan kasi sineselebrate ang Panaad Festival tsaka yung kanilang mga fiesta sa bawat cities dito sa aming lugar.
Kaya talagang maa-amaze ka talaga. Much better kung makakapunta kayo sa bawat city sa pag-celebrate sa kanilang mga fiesta. Yan. Diba? Ang ganda. Ang sexy na mga model po nila. Yan, labas naman po tayo dito. This is the city of Ilog. Ito lang po yung kanyang decoration sa loob ng kanyang booth. Ayan, ganyan po siya kasimple. Next stop is the Kabangkalan City. Ayan o, tignan nyo, ganyan po kaganda at ka-colorful ang booth nitong Kabangkalan City. Dito sa labas pa lang, ayan, kitang-kita mo na kung gaano kaganda ang kanilang lugar. Ayan, ganyan din po ka-elegant at napakaliwanag nitong booth ng Kabangkalan City. Ayan po siya. Kahit sino mang makakapasok dito talagang maa-amaze sa lugar na ito kasi napakaganda po talaga sa mata ng mga kulay ng kanilang ilaw. Napaka-colorful. Ayan. Kahit ako nag-enjoy din ako dito habang kinukunan ako ng aking anak. Ayan. And then, yan nga, pasok na po tayo dito sa loob. Ayan, pagpasok po natin, ayan yung makikita natin. May dalawang naka-costume po na nakabantay sa labas ng kanilang booth. Ayan, yung mga magagandang artwork. Ayan po, yung kanilang costume sa kanilang festival na tinatawag na Sinulog. Ayan po siya. Ayan. Napakaganda po ng kanilang mga artwork. Ayan o. Na mga display. Parang nagkaroon po siya ng mga meaning. Each artwork, meron po meaning po ang mga yan. I-choose na kailangan po nating mag-recycle. Huwag po tayong magkalat. Kailangan po nating gawin kung ano magiging dapat na makakabuti para sa ating kalikasan. Ayan. Let's help our nature clean and green. Ayan po siya. Ayan po yung kanilang mga pictures na nagre-represent po sa kanilang mga activities. Ayan pa yung kanilang mga souvenir items na dinidisplay. Ayan, napakaganda po gamitin kasi napaka eco-friendly po niya. Ayan pa yung iba't iba nilang mga local products na binibenta. Ayan siya, assorted po yan. Ayan, napakadaming, pili lang po kayo dyan kung alin po ang inyong magugustuhan. Ayan po siya oh. Talagang kamangha-mangha ang mga talent ng mga Pilipino. Ayan po siya. Diba? Ang dami talaga. Dito lang po yung makikita sa booth ng Kabangkalan City. Ito pa yung iba pa nilang mga local display. Ayan, assorted crackers. Ayan siya, may polvoron, may mga super caramel, ayan, oh, diba? Nachos, assorted, ayan, may mga mascobado sugar din po sila, ayan, may mga banana chips, pili lang po kayo dyan guys, ayan pa, yung mga assorted bags po nila, ayan, talagang made of local lang po yung lahat ng kanilang mga products na dinidisplay dito sa kanilang booth. Ayan, kasi mas maiging tangkilikin ang sariling local. Ayan po siya. O, diba? Ang gaganda po ng kanilang mga basket, mga assorted bags. Ayan. Yung bags nila made of mga, ano tawag nun, banig. Ayan pa, napakagandang mga artwork. Ayan. Talagang so amazing talaga ang talent ng mga Pilipino kasi kahit saan man sila ilagay, napaka-talented po nila. Ayan oh. Yan din po yung kanilang mga costumes. Talagang maigi po nilang binusisi ang paggawa dyan. Lahat po ng ginamit na mga materials is more on natives. Ayan, tara. At sa paglabas mo, ito na naman yung bubungad sa iyo, yung napakagandang iba't ibang kulay ng mga ilaw na bubungad sa iyo, napakaganda ng kulay sa mata. Talagang makikita mo kung gaano kaganda ang nature sa lugar po na ito. Ayan po siya oh. Napakaganda po talaga. So amazing.
And here comes the city of Bago. Ito, isa din po ito sa napakagandang lugar din po kasi mas marami po kayong makikita dito sa kanilang booth. Ayan, yung bubungad po sa inyo yung mga replika kung saan ginagawa po sa kanilang lugar yung tinatawag nating 5 de Nobyembre. Ayan po, yan po yung kapistahan sa kanilang city. Kaya, ayan po, samahan niyo po akong i-explore pa dito kung ano pa meron sa lugar na ito. Ayan, kung una-una mo pa lang itong makikita, talagang matatakot ka sa kanilang display kasi yung wala ka pong makikita mukha sa kanilang mga structure na nilagay dyan sa kanilang mga display. Pero ayan, makikita mo kung ano ang kagandahan sa kanilang booth. Ayan po, bugas kang tubos ang kabuhi sa Bago. Ayan po siya. Yan po yung kinabubuhay dyan sa lugar ng Bago. Ito din po ay isa sa laro na mga pambata noon na kung saan ngayon ay hindi na po natin nakikita siyang nilalaro kadalasan. Then ayan pa, yan yung ito yung original na tubo na tinatawag na sugar cane. Ayan, dyan po kinukuha sa katas po niya ang ginagawa nating asukal. Ayan. Ito pa yung iba pa nilang mga display. Ayan po siya. This is the so-called lusong kaghalo. Lantangan is like is some kind of like measuring cup like that. That's the so-called tahop. That's the ayagan. Yan. This is the so-called galing. Yan. When you make galing your sugar cane, you can do that. You can insert inside the hole and then you have to squeeze all the syrup on that fresh sugar cane. Go inside to the booth of the city of Bago. And very good. Kaya makikita mo mga local products po nila. And hello. Ayan. Certain local products of city of Bago. Pancit Canton. Ayan. This one is the lemon mustard. Garlic mayo. Ayan. The hot one, balsamic vinegar. The unique peanut sauce. See? Ayan. There's also the santal wine. See? That's the product of Bago. Dito lang yan makikita sa city of Bago. Ayan siya. Next, we have the city of Talisay. Talisay is a fourth-class component city in the province of Negros Occidental. The city is located between the cities of Silay and Bacolod. It can be reached in 10 to 15 minutes by private car and about the same time by public utility vehicles. Ito po yung kanilang costume sa kanilang festival na tinatawag Minuluan Festival. Ito din yung mga unique na mga display sa kanilang booth. Ayan siya. Napakaganda po ng kanilang presentation. Ayan. Ayan po yung tinatawag nilang ruins. Isang kakanin, gawa din po sa Talisay. Ito ay tinatawag na bitcho-bitcho. Ayan o, napakaganda din po ng kanilang display dyan sa gitna ng kanilang booth. Ayan siya. Ayan guys, so hindi rin pahuhuli ang kanilang national costumes. Talagang super ganda po talaga niya. Napaka-impressive po ng kanilang materials na ginamit. At saka napaka-colorful po. Ayan po siya. Yan yung sinusuot nila sa fiesta ng kanilang city. Yung tinatawag na Minuluan Festival. Ayan naman po yung tinatawag na The Ruins.
The ruins mansion is the remains of an ancestral home built in 1920 by the wealthy sugar baron named Don Mariano Ledesma Lacson. Constructed the mansion as a testament of his love to his Portuguese wife, Cora Maria Orsoco, after he was passed away in 1911. Guys, punta naman tayo sa taas kung ano po yung ating makikita dito. Ayan. Ayan, dito naman po natin makikita sa areang ito ang kanilang mga antique na mga gamit. Ayan. Sobrang napaka ganda po ng pag-maintain dito sa bahay na ito kasi ang dami pong memories talaga ang makikita mo dito na dati pa ay hindi mo nakikita at ngayon dito marireminish mo na yung mga memories na kung saan ay hindi mo pa nakikita noon. Ayan po yung mga lumang telepono, tsaka ayan yung kanilang mga lumang gamit. Ayan pa, yan yung pinakalumang plancha. Pero hanggang ngayon ay kita ko pa yan sa panahon ko. Ayan siya guys, talagang dinadayo po talaga ang lugar na ito kasi nagiging ancestral house na po ito dito sa Panaad area. Ayan po siya. Talagang dito mo lang makikita talaga yung mga lumang gamit. Ayan kaganyan, telepono. Ayan pa, yung mga lampshades na ang gaganda ng mga designs. Ayan, yung kanilang radyo. Mga lumang radyo po nila. Ayan siya. Ito din po ang tray na nagre-represent ng kanilang karga-kargang bagon. Ayan. Kagaya halimbawa na pinakargahan po yan ng tubo papunta po sa sentral. Ito po siya ang nagmamay-ari nitong bahay na ancestral house dyan sa Panaad. Ayan po siya.